Ecclesiastico 51 na tayo. Isang awit ng pasasalamat. Pinasasalamatan kita, Panginoon ko at Hari, di ba? Napaka-importante talagang ang taong mapagpasalamat. Meaning, grateful ka sa lahat ng natatanggap mo, kahit na sinusubok ka ng sobra, pero talaga nagpapasalamat ka pa din kay Lord Jesus Christ. Pinupuri mo pa din siya, no? Pinupuri kita, aking Diyos at tagapagligtas. Dahil sa lahat ng suliranin na talagang kinasasadla ka ng tao, talagang sumusunod yung rescue. Andun yung taga-fix na presence ng Lord Jesus Christ. Andun yung nasa-stress ka, biglang i-comfort ka sa salita ng Lord Jesus Christ, or bigla kang may makakaramdam ng yung comfort ng presence ng banal na Espiritu ng Lord na nagsasalita na sa isip, sa puso mo, and then you suddenly realize, and then biglang bumabalik yung lakas mo. At yung sinasabi ng Lord na Satan will 1,000 times push us down, pero sa Lord ang mag-push us up. No? More than pa sa 1,000 times. Pinupuri kita sapagkat ipinagtanggol mo ako at inalalayan, iniligtas sa kamatayan sa bitag ng dakilang makamandag at sa mga labing lumilikha ng kasinungalingan. Mga labing lumilikha ng kasinungalingan. Tinulungan mo ako laban sa aking mga kaaway. Ito yung naalala ko sinasabi ng Lord. Wala ka pang laban na hindi kita tinutulungan. Kaya every evangelism, guys, lagi ko itong naalala yung sinasabi ng Lord. Wala ka pang laban na hindi kita tinutulungan. So yun, sinakluluhan mo ko alang-alang sa iyong habag at banal na pangalan. Dahil kilala mo ang pangalan ng Panginoon, inibig mo siya, then ang rescue ni Lord Jesus Christ ay palagi kasama mo. At inililigtas sa mga ngipin ng mga liyong nag-aabang upang ako'y lamunin. Sa mga kamay ng mga naghahangad kumitil ng aking buhay. At sa maraming kagipit ang aking kinasusuungan. Kung naalala natin ang buhay ni Paul, guys, life and death situation yung nangyayari sa kanya. Tapos, palagi pang palutang-lutang siya sa dagat dahil nasisiraan sila ng barko. Ilang beses yun, guys. Sa pag-evangelize, andyan talagang maraming kukutya sa'yo, ayaw sa salita ng Lord, ayaw kang pakinggan. Andun pa yung making face sila, no? Magpapakita ng behavior na ayaw nila na makarinig tungkol sa Panginoon Jesus Christ, Yeshua Mashiach. Well, lahat ng yun, guys, is the manifestation of the spirit of Satan. The manifestation ng demons yun sa katawan nila. Hindi nila yun namamalaya na sila pala ginagamit ng kalaban. And kaya nga sa evangelism, hindi pwede na paano-ano ka lang, pasalita-salita ka lang, tayo-tayo ka lang dyan, magsasalita. You have to be alert at dahil yun nga, at tawag nito, hindi dapat basta-basta maapektuhan sa mga reactions ng mga tao dahil alam natin na ang mundo ay nababalot ng demonyo. Diba? Halos lahat na nasa impyerno, nasa mundo na ngayon, guys. Kaya, hindi talaga yan surprising na makakita ka ng mga taong ayaw sa'yo. Kapag tinatakpan nila yung tenga nila, ayaw nilang pakinggan yung sinasabi mo. Pero, pagdating ng panahon na sila'y hampasin, doon na sila maghahanap at maalala nila na may dumating pala na kanilang inaalipusta, kanilang minamak, pinagtatawanan, no? Especially madami ding mga false na mga preachers, no? Madami ding namamahay-bahay na mga false na mga preachers, false evangelists, mga nagpe-preach sila. Tapos ang nangyayari sa sinasabi nila dahil may mga bondage sila, hindi binibless ang mga sinasabi nila. So, no, hindi porket madami nag-evangelize diyan sa paligid, sa kalsada ay matutuwa ka na. Hindi mo alam kung anong klaseng preacher yan. Hindi mo alam kung anong klaseng nag-evangelize na yan. You kasi nga mas madami pa ang fake ngayon kaysa mga tunay. So, let me say, guys, na ang mga nag-evangelize ay nasa 10.
So, isa lang tunay dyan. 1 or 2, hanggang mga ganun. 3, mga ganun lang kadami. So, hindi yung lahat na totoo yan. Kasi mostly ngayon, vaccinated. And nasa naintindihan ko kay Lord Jesus Christ, kahit gaano ka pa ka-prayerful, kahit gaano ka pa grabe mag-fasting, kung hindi ka nagustuhan ni Lord Jesus Christ dahil hindi mo maganda ang motibo na yung puso at ginagamit mo yung fasting mo para ipagmayabang, para ipagyabang sa tao, or ginagamit mo yung posisyon mo para sa hindi magandang motibo, then hindi talaga i-bless ni Lord Jesus Christ ang mga gawa mo. Kahit gaano ka pa ka-busy. Busy. No? Alam niyo ba guys, si Maria at saka si Martha, ang layo talaga ng agwat sa spiritual nila. Kasi si Martha, napaka-busy niya sa kaka-prepare, busy siya sa kakahawak ng mga bagay. Pero ano bang ginawa ni Maria? Umupo lang siya. Tapos nakinig. As simple as that. Pinakinggan lang niya. Nakinig lang siya sa Diyos. No? Kung busy ka masyado sa bagay, mga hinahawakan mong bagay, hindi ka busy sa Diyos, wala din saysay. Katulad ng mga nangyari sa mga tao ngayon, mas busy pa sila sa events. Hala, ano ba yan? Ito vaccine, ito, parang nagkandara pa sila. Ay, ano ba yan? Tapos na busy sila sa, ito yung signs. Doon sila nakafocus sa signs. Doon sila nakafocus sa mga events na nangyayari, no? Nakakaramdam na sila ng takot, nagkakasala lang sila. Kung nag-focus ka kay Lord Jesus Christ, hindi mo alintana yung mga events na yan, because you know na talaga nakasulat yan sa Bible and it shall happen, guys, because it's prophesied. And yun nga, guys, pag nakafocus ka kay Lord Jesus Christ, mas malakas, no, ang iyong kapit kaysa sa pagiging focus mo sa events. Hindi ganun katibay yung pundasyon mo kung sa events ka nakafocus. Meaning sa events ang pundasyon mo, hindi sa Diyos. So yun nga, iniligtas mo ako sa apoy na nasa aking paligid. Sa gitna ng apoy na hindi naman ako ang nagpaningas. So yung mga nangyari kay Abraham, no, nung susunugin sila, pero hindi talaga, yung sinunog siya, pero hindi siya nasunog. Si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila, Abednego ba si Daniel? Pero yung tatlo na yun, hindi talaga, Shadrach, Meshach. Yun, sino yung kasama nila? Abednego ba yun? O si Daniel? So, pero si Abednego ata yun, no? Tatlo sila, na mga friend ni Daniel na sinunog sila pero hindi sila nasunog. Nadagdagan pa ng anghel. No? Bakit nga ba sila masusunog kung ang on fire, the holy fire is in their hearts? Sino pang susunog sa kanila, guys? The Lord is a consuming fire. Hindi niya hayaan ang fire na susunog. Kapwa niya fire. I mean, di ba? Andun yung connection, guys. Connection ng holy fire na Lord Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. So yun nga, guys, hinango mo ako sa kalaliman ng bangi ng kamatayan. Iniligtas mo ako sa dilang marumi at sinungaling na nagpaparatang sa akin sa harapan ng hari. So ito yung mga bagay na naranasan ng mga tao nung unang panahon din. Itong pinag-usapan natin si Susana at iba pang mga hari or iba pang mga Jew na nakaranas ng gano'n na sinisiraan sila. Si Daniel, no, at iba pa. Mga propeta ni Lord Jesus Christ na faithful sa Kanya, sinisiraan sila sa mga marurumi at sinungaling dila. Ang buhay ko'y nabingit sa kamatayan, ang kaluluwa ko'y nasa labi ng Hades. Nasa labi ng Hades. Kaya, pag wala kang Diyos, talagang gano'n ang mangyayari sa tao. Masyado kang close ni kamatayan. Pag wala kang Diyos, close ka ni kamatayan, syempre. Kapag nagkakasala ka, syempre patayo, spirit mo, kaluluwa mo. Kasi for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Ibig sabihin, wala kang protection, di ba? So anytime, pwede kang i-welcome ni Hades. Pwede kang i-welcome ni Satan sa kanyang kingdom. At naalala ko, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong mga gawa.
Mula pa sa pasimula, tinutulungan mo ang mga matyagang umaasa sa iyo at inililigtas mo sila sa mga kuko ng kaaway. Kahit si Paul binibilanggo, si Pedro, pero matyaga silang naghihintay sa tulong ni Lord Jesus Christ. No? Karamihan sa mga tao kapag nasa sitwasyon sila, hindi sila matyaga. Lagi silang nagre-reklamo. So one of the reason bakit hindi agad dumadating ang tulong dahil sa reklamong bumabalda sa blessings na paparating na sana. So dinag-down yung blessing na bumabalik dun sa lalagyan ni Lord Jesus Christ. Pinupush kasi palayo ng reklamo. So yun. At naalala ko yun nga, kaya tumawag ako sa iyo mula sa lupa, Jeremiah 3 verse 33, at hiniling kong iligtas mo ako sa kamatayan, then dumating yung habag, tulong ni Lord Jesus Christ. At bakit nga ba si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, nahahabag, guys? Kasi nararamdaman niya kasi kung anong nararamdaman ng tao. At yun, kaya dumadating talaga yung habag, yung tulong kapag tumatawag. Dumalangin ako sa iyo, Panginoon ko at Ama, na huwag mo akong pabayaan sa aking kagipitan. Sa oras na itong ako'y nasa kamay ng mga palalo, especially sa panahon ngayon, we're living in the last days at talagang puspusan ng puspusan yung gawa ng Diablo. Talagang tinetempt ang mga tao para maabutan ka ng rapture, nagkakasala ka, na hindi ka na maniniwala, lalayo ka sa Diyos. So guys, huwag kang padaig. Tandaan mo lagi na ang victory ay nasa puso mo na. Nakatatak na sa noo mo ang victory. Kaya yun yung gustong tanggalin ni Satan sa'yo. Kapag pinaghinanaan ka, tapos i-give up mo, ay lower mo yung shield of faith, yung malaking nagagawa sa buhay mo. Kaya nga nagiging Christian tayo dahil sa faith, tapos ilo-lower mo yun. So wag pong i-lower yun, dapat magsipain. Kasi nasa iyo na ang victory, na nasa puso mo na, nasa kaluluwa mo na, nakasilyo ka na sa victory ng Panginoon Jesus Christ. Kaya lahat ng mga demons na gumagambala sa iyo, subject sa pangalan ni Lord Jesus Christ. No? Subject yon, at nasa paa mo yon, at nasa sa iyo si Lord Jesus Christ, kaya nasa paahan mo sila. No, hindi kailangan na sila ay bigyan pa ng right na magiging giant sa buhay, dahil ikaw na ang giant nila. From the moment tinanggap mo si Lord Jesus Christ at nagkaroon ka ng banal na espiritu ni Lord Jesus Christ and sword, and you study the Word of God and you have the relationship of the Lord Jesus Christ, then sila ay mga tuta mo na. So yun, guys. Huwag niyong kalimutan yan, guys. Bakit niya laging kinakalimutan yan? Tumalangin ako sa iyo, Panginoon. Yun nga. Lagi kitang pupurihin at aawitan ng pasasalamat. Kapag inaatake ka, magpasalamat ka dahil sobrang selos ng demonyo sa iyo, na mas makapangyarihan ka pa kaysa sa kanila. Wala silang magagawa against sa iyo. Kung nakakaramdam ka man ng sakit, then sipain mo yung sakit kasi galing din naman yan sa kanila. So, ganun ginagawa nila. Ayaw nila na ikaw ay okay, ayaw nila na healthy ka, ikaw ay masaya, joyful ka. Kaya talagang gagamit sila ng mga taong sakitin din para ikaw ay atakihin. So, yun. So, lagi kitang pupurihin at aawitan ng pasasalamat. Dininig mo ang aking dalangin. Kasi nga, konektado ka sa Panginoon. Kaya, very easy para sa'yo ang tanggapin or makareceive ng blessings ni Lord or answered prayers mula kay Lord Jesus Christ. Dahil nga may connection ka sa Diyos. Kilala ka ni Lord Jesus Christ. Nakasulat ang iyong pangalan sa palad ni Lord. At ililigtas mo ako sa kapahamakang nagbanta sa akin. Kaya pinasasalamatan kita at pinupuri. O Panginoon, pinupuri kita. Diba? Pupurihin mo si Lord Jesus Christ. Kapag sinasabihan ka hindi ka maliligtas, ay pasasalamatan kita, Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Inaatake ako ngayon ng kasinungalingan dahil gusto niya na mawala sa akin ang kaligtasan. Pinupuri kita, Lord Jesus Christ, dahil ginagamit mong Diablo na ito
to, Lord, para ako, Lord God, ay subukin, Lord. Pero ako, Lord, alam mo ang puso ko, Lord, na naniniwala ako na ako ay para sa iyo lang. Ganun ba? Kaya iniligtas mo ako. Yun nga, ililigtas ka talaga. At iniligtas mo ako sa kapahamakan. Nagbanta sa akin. Nagbanta yung mga boses na yan. No, nagbanta sa iyo na I'm sure kung anong mga language na maririnig mo. Mga unknown language na galing sa kaaway. No, mga demons. Hindi nila talagang kayang tingnan ka lang, guys. Gusto nila talagang takutin ka. Magparinig. Magparamdam. Yun yung presence nila, guys. Pero yun nga, masasabi ko lang, sipain agad. Yan. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglalakbay, ang lagi kong dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Kasi malaki talaga nagagawa ng karunungan. Kapag may karunungan ka, di ka basta-basta talagang apihin ni Satanas. Nang may panlaban ka, kasi may karunungan ka, may alam ka. Tapos, very sharp ka din kung mag-isip. Tapos, yung mga ideya mo, very sharp din. Kasi may karunungan ka. Alam mo kung anong dapat gawin. At kung anong dapat gawin din sa kalaban. At kung anong posisyon mo sa Diyos. At kung anong posisyon o status ng kaaway sa buhay mo. Yun nga, guys, nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. Di ba? Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. Sinasabing, humingi kayo. Hinihingi ko si Lord Jesus Christ, pumasok sa puso ko. Then everything will follow. Di ba? Yung mga ganun, guys. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling at siya kung hahanapin magpahanggang wakas. Yung presensya ni Lord. Seek the face of God. Yan. Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Kasi nga, ang karunungan nakakapaggawa ng mga senseful na mga bagay. Yung may sense, nakakagawa ng mga bagay na nakakatulong. Yun nga, mula sa aking pagkabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko nang mamuhay ng matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan. So, maganda daw yung pag-aaralan ng salita ng Lord everyday, pero wag mong gawing parang i-weary yung sarili mo. Kasi nga, we only live once. Pero yun nga, guys, it doesn't mean na dahil minsan lang tayo mabuhay ay talagang magpakasasa ka na sa kung ano-ano na lang gagawin mo. Siyempre, sumunod ka pa din sa Diyos. No? Sumunod ka pa din. Na may paggalang, na may joyful, no? Sa pagsunod sa batas ni Lord. Nang magsimula akong makinig, ay nakamtan ko ang karunungan. No? Yun nangyari kay Maria. Yung magkapatid na yun, Maria at Martha, ang laki ng pinagkaiba nila sa behavior, pananalita, sa kanilang ginagawa. Si Maria talagang nakinig lang siya. Nakinig siya sa karunungan, which is the Lord Jesus Christ na nagsasalita siya. At madami siyang natutunan. Whereas kung very busy ka sa ibang bagay, wala kang natutunan, kundi yung mga nakikita mo lang nagagawa at nagpakapagod ka pa. Diba? Yun lang yung nangyayari kay Martha. Sinasabihan siya ni Lord, Martha, Martha, napaka-warrior mo, day. Napaka-warrior mo, day. Nang magsimula akong makinig na ay nakamtan ko ang karunungan, sa gayon ay nakatuklas ako ng maraming aral. Dahil sa pakikinig ni Maria, mas pinili niya mabusog sa lesson o salita o advice o wisdom mula kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, kaysa magpakabisi sa ibang bagay. Lagi kong sinikap na matuto at magpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Na mapagpasalamat ka na grateful ka sa mga naririnig mo na tinuturo nila sa iyo. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan. Tayo guys, ano yung panata natin? Panata. Yung iba panata nila, maglakad sila papunta dun sa bundok. Alam mo yun, yung Semana Santa. Panata, maglakad. So it's very important ang panata ay magpakabanal, sumunod sa Diyos, di ba? Kumbaga, isang salita lang po, papaunawan niya sa atin iba't ibang paraan. Oo nga, no? Kumbaga, isang salita lang po, ipapaunawan niya sa atin sa iba't ibang paraan. Iba-iba yung meaning.
kahit nabasa mo na yung Bible verse na yan, kapag tapos mababasa mo ulit, iba na naman yung meaning, yung, di ba, na makukuha mo. Tapos mababasa mo ulit, ay, iba na naman yung meaning. Ganun si Lord Jesus Christ. Endless yung wisdom. So, ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan. At sinikap kong laging gumawa ng mabuti. Niingatan niya ang karunungan na hindi mawala sa kanya, hindi madumisan, hindi iniiwasan niya na masakta ng karunungan sa paggawa ng mali. At ito'y hindi ko pagsisisihan magpakailanman dahil ililid ka sa everlasting life na karunungan. Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Di ba? Pag marami ka ng alam, guys, no? Mga gusto ni Lord, ugali ni Lord, mga gusto ni Lord na ugali. Then bigla ka na lang, ay, kailangan ko mag-ingat. Kailangan kong ganito, ganyan, hindi ko gagawin yan. Kailangan kong maging kalmado. Mga ganon. Lagi kong kinikilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Kaya sa Diyos ako humihingi ng tulong. Ibig sabihin daw, wag mag-lean on our own understanding. Wag daw isipin na masyado ng marami kang alam, masyadong magaling, no? Wag daw isipin na gano'n, na malakas ka na, kaya no? Parang ang iba iniisip na dahil malakas ka na, Aileen, lumalayas, umalis ka na simbahan, mga gano'n. No? Hindi po sa gano'n yun. May purpose lang ang lahat. No? May iba lang na gustong ipagawa si Lord Jesus Christ, Yeshua Mashiach, na hindi magagawa sa lugar na yan. Ganun po, katulad lang kay Abraham. Pinapalipat siya. Abraham, no, lisanin mo ang lugar na yan. Di ba? Ganun. Okay, so bakit kaya ang mga tao isolated talaga mag-isip? Hindi beyond. No? Isolated ang tao mag-isip. Kaya wag na tayo magtaka ba't ganun ang tao. So yun nga, sinikap kong mabuti yun na ang kanyang karunungan. Lagi kong kinikilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Lagi niyang sinasabi na hindi pa siya ganun, hindi siya magaling, no? Hindi pa talagang complete yung nalalaman niya, ganun. Siya ang laging hinahangad ng aking puso at natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Marami kang matutunan sa pagsunod sa Diyos, sa pamumuhay ng tama. Kasi wala kang pangamba na mararamdaman. Hindi ka mangangamba eh. Diba? At peace ka. Umunlad ako sa karunungan mula pa nang siya'y aking natagpuan at hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Kasi nga nakita mo ang kaginhawaan ng binibigay ng karunungan. Garantisado 100% na talagang ikay aalagaan ng karunungan kung meron ka. Katulad na lang ni Solomon. Dahil sa aking matyagang pagsisikap na siya'y kamtan, siya ngayon ang mahalaga kong kayamanan. So iba talaga ang nagagawa ng karunungan dahil ito ay makakapagpaunlad sa buhay ng tao, sa spiritual man o physical. Sa pamumuhay man ng mapayapa, tapos maginhawa pa sa pakiramdam. Hindi ka pababayaan kasi hindi ka naman pagugutumin ng karunungan mo sa trabaho, di ba? Tutulungan ka niya. At bilang gantimpala, binigyan ako ng Panginoon ng kakayahang magsalita ng mahusay. Kaya't gagamitin ko ito sa pagpupuri sa Kanya. Kaya nga hindi dapat talaga ipagmamayabang kung anong meron talaga ang tao. Pag sa oras guys na na-cultivate mo na yung gift mo, huwag mo kalimutan ang Panginoon. Huwag mo kalimutan yung mga tao na ginagamit ni Lord Jesus Christ, yung mga natutunan mo. Pag sa oras na cultivate mo na yung mga spiritual gifts mo, na meron ka palang ganito, akala ko wala talaga akong ganito. Kasi may perfect time para sa lahat. May perfect time para ipakilala at ipaalam, ipadiscover ni Lord Jesus Christ yung mga gift na yon na hindi mo pa nakita sa sarili mo. Kasi mas kilala tayo ni Lord kaysa
ating sarili, di ba? Kaysa kilala natin sarili natin, guys. So, kaya bilang kantimpala, binigyan ako ng Panginoon ng kakayahang magsalita ng mahusay. So, katulad ng sabi ko sa evangelism, hindi lahat ng tao merong ganong husay. May mga manginginig talaga sa takot. Hindi, iba-iba yung gift na binibigay ni Lord. Ganon. Kaya't gagamitin ko ito sa pagpupuri sa Kanya. Halina kayo, mga dapat turuan at pumasok kayo sa aking paaralan. No? Sa school ni Lord Jesus Christ, sa school ng karunungan. Kung kayo'y talagang nauuhaw sa karunungan, bakit hindi ninyo lunasan ang inyong pangangailangan? Di ba, madami ba kayong mga questions? Magbasa kayo ng Bible. Madami ba kayong mga kakulangan, no, na sa spiritual na bagay? Magbasa kayo ng Bible, guys. Ganonin mo yung mga friends mo. Kung kayo talagang nauuhaw, kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, nauuhaw ka ba talaga sa Diyos, kung tunay na nauuhaw ka ni Lord Jesus Christ, no? Then ikaw ay magbasa ng Bible. Nananawagan ako upang siya'y ipakilala sa inyo, tanggapin ninyo siya ng walang bayad. Nananawagan ang wisdom, nananawagan ang karunungan, nananawagan si Lord Jesus Christ na, anak, magbasa ka ng Bible para naman hindi ka mangmang. Anak, magbasa ka ng Bible para hindi ka puro bisyo. Diba? Anak, magbasa ka ng Bible, tinatawag ka ng karunungan para hindi ka naman masyadong mayabang. Gumagano'n si Lord, no? Tinatawag ni Lord. So, hindi kailangan siya'y hanapin sa malayo. Hindi mo kailangan. Yun yung nangyari, guys, sa mga churches na, sinasabi ng mga churches na, revival. Oh, may revival kami dito sa church namin. Masama ka ha, punta ka. Imbita ka. Kasi nga may revival. Pero sinabi dito, guys, Sirach chapter 51, verse 26. Hindi kailangan siya'y hanapin sa malayo. Kasi, nasa puso lang ang banal na Espiritu ng Lord Jesus Christ. So, ipailalim lamang ninyo ang inyong leeg sa kanyang pamatok. Parang hayaan mo si Lord na i-guide ka. Hayaan mo si Lord na siyang maghari. Hayaan mo si Lord na siyang magbigay instructions sa'yo. Parang ganon. At humandang tumanggap ng kanyang aral kahit ito'y mahirap. Pero hindi tayo pinapahirapan ng Lord Jesus Christ. Kasi nga may kapangyarihan si Lord wasakin kung anong dapat wasakin. Anong kailangang wasakin. At humandang tumanggap ng kanyang aral kahit ito'y mahirap sundin. Pero no, at first parang ganon lang. Kasi na ang nakasanayan kasi ng tao iba sa kung anong katotohanan. Diba guys? Kaya parang nahihirapan ka pa, parang nagmuni-muni ka pa, pinagbulay-bulayan mo pa. Paano na lang yung asawa ko? Paano na lang naging born again ako, tapos siya Muslim, tapos siya Katoliko, tapos siya Jehovah's Witness, tapos siya Adventist, tapos bigla akong ilang years akong Adventist, Muslim, Jehovah's Witness, Katoliko, diba? Filipinista, tapos bigla ako naging born again. Paano na lang? Diba? Yung madami kang mga paano, mga worries. Yun nga sabi dito, ipailalim lamang natin ang ating leeg sa kanyang pamatok. For the yoke is easy and the Lord's burden is very, very, very light. Kay Lord Jesus Christ. Tingnan ninyo ang nangyari sa akin. Sa kaunting pagod lamang nakamtan ko siya. So sabi ko kay Lord, gusto kong magtanim, Lord, pero parang pagod na pagod yung katawan ko sa kakabungkal. Pinarealize sa akin ni Lord Jesus Christ. Sabi, bakit ka ba nagpakapagod? Hindi ka naman para sa ganyang bagay. Diba? Na-realize ko, guys, na hindi ka para sa ganyang bagay. Hindi halaman ang aalagaan mo, kundi kaluluwa. Magtanim ka ng tao, hindi sa palayan. So, yun nga guys, na yung nilagnat. After ko talaga magbungkal, doon ako nilagnat. Natawa nga ako guys. Kasi after magbungkal, doon ako nilagnat. Kaya sabi ko, kaya ako nilagnat. Sabi kong ganon. So, hindi pala daw sa yung lakas, hindi ka pwede doon sa literal na magtatanim, kundi sa spiritual ka magtanim. Kaya, alam niyo guys, naintindihan ko kay Lord, kasi
bakit nagkaroon ako ng ganitong klaseng, yung hyper, yung mga ganun din, yung problem sa thyroid, ganun. Kasi nga ayaw the Lord na magpaka-busy ka sa, yung ipag-busy mo yung, magiging busy ka sa lakas ng katawan. Kundi magiging busy ka sa lakas ng Holy Spirit. And I asked the Lord Jesus Christ, Lord, bakit ganito, ganyan, Lord? Bakit parang halos hindi ako makabuhat ng ganitong isang timba? Parang nahirapan pa ako magbuhat. Tapos, sinagot ako ng Lord Jesus Christ ng hindi maikumpara ang wisdom sa lakas ng tao. O kahit anong lakas, hindi maikumpara ang wisdom. Tinatanong ko siya, may wisdom ba ako, Lord? Yung ganun. No? Yung makulit ka, palatanong ka. Marami kang tanong ba? Katanungan sa buhay. Mga nangyayari sa paligid, mga nangyayari sa'yo. Bakit bigla na lang nawawala yung lakas, gano'n. Alam niyo ba guys na nangyayari pala ang mundo, di ba? Na nagsilabasa ng mga bagay sa mundo dahil sa karunungan, dahil sa wisdom ni Lord Jesus Christ, dahil sa power ng banal na Espiritu ni Lord Jesus Christ. Yun. Na-display ang glory ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, ay makikita sa gawa ng banal na Espiritu ni Lord. Na-display yung power ni Lord Jesus Christ. Oo. Kasi after talaga nun, wala talaga akong ibang ginawa. Nagbungka lang ako, pero nilagnat ako. Sabi ko, ba't ako nilagnat? Sabi ko, gano'n. Sa kakabungkal. No? Pero yun nga, guys, kasi nga, para sa evangelism, yun yung naiintindihan ko kay Lord Jesus Christ. Kung may sakit ka kasi, hindi ka agad makapag-isip na magtrabaho ka para sa pera. Diba, guys? Pansinin nyo, huwag may nararamdaman ka sa katawan, hindi ka inspired magtrabaho para sa pera. Tapos bigla mo marirealize na, bakit kaya ako nagkasakit? Doon mo malalaman na dahil kay Lord Jesus Christ, para kay Lord Jesus Christ ka pala. No, it doesn't mean na may sakit ka na sobrang nakakaawa ako, ikaw na pinaka nakakaawa sa mundo. Hindi po ganun yun, guys. Ang nakakaawa doon ay ang taong nagsusumika para lang magkapera. Hindi nagsumika para sa Diyos. No, there were two kinds of people sa mundo. Yung nagsusumika para sa pera, para sa mundo, at nagsusumika para sa Diyos. Hindi ko sinasabing wag na magtrabaho, guys. Pero may iba kasi na parang mahal na ang pera. Mahal ng pera, wala nang ginagawa para kay Lord Jesus Christ. Mas natuon na ang kanilang pansin dun sa trabaho, pera. Pero may iba, no, na nabalance talaga nila. Nagtatrabaho man sila, pero ang puso nila laging umiiyak kay Lord. Lord, Lord. Laging tumatawag kay Lord. Pero yung iba talaga wala na. Na-focus na talaga sila. Kaya dahil doon, kapag nakakalimutan na si Lord Jesus Christ, doon na sila magiging bedridden bigla. Pansinin nyo guys, may mga Christian biglang nagkakasakit na gano'n nangyayari sa kanila. Kahit mga born-again Christian sila. Dahil na-focus na sila. May ibang mga tao din na mga Christian na kahit nagtatrabaho sila pero Lord, alam mo Lord, gumaganon, no? Alam mo Lord, kahit nagkiklip ng mga papers o ano man nasa office or kahit naglalakad sila, kinakausap nila ang Panginoon Jesus Christ. It only means na hindi pa din nawawala ang relasyon nila sa Diyos, no? Mga ganun ba? So yun, huwag kang manghinayang sa magiging puhunan, makamtan lamang ninyo ang karunungan. Diba? Huwag kang manghinayang sa puhunan, puhunan mo sa oras, araw, kahit umuulan, pero talagang pinaglaanan mo ng oras, panahon, namuhunan ka talaga sa karunungan. Tingnan nyo naman guys, namuhunan kayo sa Bible study, namuhunan kayo, tapos ang layo na ng nilakbay ninyo. Kaya yung sinasabi ng Lord na, tingnan mo anak, ang layo mo na nang narating mo sa spiritual na bagay. Na gusto mong abutin yung mga naiwanan mo na pero hindi mo maabot-abot. Bakit? Kasi natakot ka na baka maiwan ka sa rapture.
Natakot ka na baka malayo ka sa Diyos. Natakot ka na baka biglang darating si Lord. Natatakot ka na dahil madami ka nang natutunan at na-open ang spiritual eyes mo. Kaya hindi mo basta-basta maabot ang mga gusto mong abutin dati. Pag nagkasala ka, nag-worry ka na agad, baka nagalit si Lord o baka nag-grieve ang Holy Spirit, nagagano na agad. May ganun agad na conviction sa'yo. Tingnan ninyo ang nangyari sa akin, sa kaunting pagod lamang nakamtan ko siya. Hindi ako nagpakapagod na nagpakasasa na talagang sub-sub sa trabaho, na sinusub-sub na yung sarili. Manghinayang sa magiging puhunan mo. Huwag kang manghinayang kung ikaw ay nire-review. Huwag kang manghinayang na dahil dahil nakinig ka, huwag kang manghinayang, kundi maging positive. Ipagdiwang ninyo ang kabutihan ng Panginoon at huwag kayong mahiyang magpuri sa Kanya kahit sa harapan ng iyong pamilya. Mag-hallelujah ka. Kahit sa trend, hallelujah. Ganun. Gawin ninyo ang inyong tungkulin ng maaga at gagantihan kayo ng Diyos pagdating ng takdang oras. Gawin ninyo daw ang inyong tungkulin ng maaga sa tamang panahon. Sa perfect time, the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Yun nga guys, doon nagtatapos ang last chapter ng the book of Sirach at sa Tagalog ay Ecclesiastico. Maraming salamat sa iyong pakikinig guys.